Isang kawawang babae ang dumating sa bahay ng kanyang madrasta bilang katulong para lang imbestigahan ang katotohanan sa likod ng sunog sa kanilang bahay. 13 taon na ang nakalilipas, si Anzu Murata ay isang mayamang ginang, ngunit sa isang iglap nawala ang kanyang mataas na katayuan. Isang sunog ang sumira sa kanyang pamilya, naghiwalay ang kanyang mga magulang, at si Anzu at ang kanyang nakababatang kapatid na si Yuzu ay namuhay ng walang ama. Lumipas ang panahon at ngayon ang kanyang ama, si Osamu Mitarai, ay isang makapangyarihang tao, ngunit sa nakalipas na mga taon, hindi niya inalala ang kapalaran ng tatlong mag-ina. Bukod pa rito, may bago siyang asawa at nakalulungkot, ang babaeng iyon ay matalik na kaibigan ng ina ni Anzu. Si Anzu ay nakatayo sa harap ng kanyang madrasta, si Makiko Mitarai. Ngunit hindi niya inihayag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, bagkus ay gumamit siya ng huwad na pagkakakilanlan para maging katulong sa bahay ni Makiko. Mula nang pakasalan ni Makiko si Osamu, ginamit niya ang katayuan nito para maging modelo at madalas magbahagi ng mga outfit. Ngunit marami sa mga damit na iyon ay orihinal na pag-aari ng ina ni Anzu na si Satsuki Murata. Inabandona ni Osamu ang tatlong mag-ina, ngunit lubos naman siyang nagmamalasakit sa kanyang sariling pamilya. Naalala ni Anzu ang sunog noong masaya pa ang kanilang pamilya, nagmamahalan ang kanyang mga magulang, at sila ng kanyang nakababatang kapatid na si Yuzu ay masunurin. Ngunit matapos nilang makilala si Makiko, nagbago ang lahat. Noong una pa lang, nagtaka na si Anzu dahil tila hinahangaan ni Makiko ang buhay ng kanyang ina. Ginaya pa ni Makiko ang estilo ng pananamit ni Satsuki, at minsan, sa malayo, hindi na makilala ni Anzu kung sino sa kanila ang kanyang ina. Hindi gusto ni Anzu si Makiko, ngunit naging matalik na magkaibigan ang kanyang ina at si Makiko. Nang mangyari ang sunog, lumuhod ang kanyang ina at nagmakaawa sa kanyang asawa, si Osamu Mitarai, na huwag siyang hiwalayan, ngunit nakita ni Anzu si Makiko na nakatayo sa gitna ng karamihan at nakangiti, na parabang mayroon siyang nakamit. Ang pag-alala sa mga bagay na ito ay nagpakabog sa puso ni Anzu. Habang naglilinis ng bahay, nakakita si Anzu ng isang hair clip. Dati, madalas magnakaw si Makiko ng mga gamit ng kanyang ina, at ngayon, hayagan niyang inaagaw ang asawa nito. Kailangan niyang imbestigahan ang lahat para bigyan ng hustisya ang kanyang ina. Dahil pagkatapos ng sunog, na-trauma ang ina ni Anzu na si Satsuki Murata at nagkaroon ng Alzheimer's disease. Hindi niya na matandaan ang nangyari at hindi na niya makilala si Anzu at ang kanyang nakababatang kapatid na si Yuzu. Kaya naman, napagdesisyonan ni Anzu na makipagsabuatan sa kanyang kapatid para maghiganti. Binalak niyang lapitan si Makiko Mitarai at makuha ang tiwala nito at pagkatapos ay alamin ang buong katotohanan. Pagkatapos ng trabaho, sinabi ni Anzu na maaga pa at gusto pa niyang maglinis sa itaas, ngunit pinigilan siya ni Makiko. Nasa itaas ang silid tulugan nila ng kanyang ama na si Osamu Mitarai at ang silid ng dalawa nitong anak na lalaki, sina Kiichi Mitarai at Shinji Mitarai. Sa tuwing hindi siya pinapayagang umakyat ni Makiko, lalo siyang nagiging mausisa. Matapos ang ilang araw na pagtatrabaho sa bahay ni Makiko, nakita ni Anzu ang lumang sapatos ng kanyang ina at dinala ito para ipakita sa kanya. Ngunit, natatandaan lang ni Satsuki Murata na sa kanya ang sapatos na ito, ngunit hindi niya na matandaan si Anzu. Nais ni Anzu na bilisan ang investigasyon, kaya isang araw, nang wala si Makiko Mitarai sa bahay, palihim siyang umakyat sa itaas. Pumasok siya sa unang silid na kanyang nakita. Maraming aklat na pang-medical doon. Ang may-ari ng silid ay isang malamig at kakaibang binata na si Kiichi Mitarai. Nang makita siya ni Anzu, tinawag siya nitong bitch at pinaalis. Bagaman pinalabas siya, nagulat siya dahil inakala niya na si Shinji Mitarai ito, ang kanyang dating kaklase. Dahil nilalapitan na niya ang kanyang ina sa pamamagitan ni Shinji, nagpa siya si Anzu na unahin muna ito. Nagluto siya ng kanyang signature dish. Hindi mahilig lumabas ng silid si Kiichi, kaya dinala ni Anzu ang pagkain sa kanyang silid. Kung tinawag ni Kiichi si Makiko na bitch, na ipinapakita na hindi niya gusto si Makiko Mitarai. Nagdala si Anzu Murata ng pagkain para kay Kiichi Mitarai, ngunit walang sinabi si Kiichi. Kaya tumayo siya sa labas ng pinto at kinausap ang sarili. Ang mga video game at football ay mga bagay na gusto ni Kiichi, ngunit hindi pala ito interesado sa mga bagay na ito. Napatingin si Anzu sa aso na kalangitan at biglang may naalala. May kuya si Kiichi na nagngangalang Shinji Mitarai na maraming alam sa astronomy. Marahil ay may alam din si Kiichi. Kaya naman, binanggit niya ang tungkol sa astronomy at tuluyan ng sumagot si Kiichi. Ngunit bigla na lang napansin ni Anzu ang sinabi ni Kiichi na narinig na niya noon, ngunit hindi si Kiichi ang nagsabi nito sa kanya, kundi si Shinji. Dati ay magkasundo silang dalawa. Madalas na kinukwentuhan ni Shinji Mitarai si Anzu Murata tungkol sa solar system at binigyan pa siya ng relo. Sa puntong ito, napagtanto ni Anzu na ang taong gusto niyang lapitan ay hindi si Kiichi Mitarai, kundi ang kuya nito na si Shinji. Hindi niya alam kung anong nangyari kay Shinji at nagkaganyan na ito ngayon. Nabubuhay siya ng walang pakialam at tinatawag pa si Makiko Mitarai na bitch. Habang hinuhulaan ni Anzu ang buhay ni Shinji, nagdududa rin si Shinji sa pagkatao ni Anzu. Ginamit niya ang peking pangalan ni Anzu para mag-search online, ngunit wala siyang nakitang katulong na nagngangalang Mochi. Kaya naman, kinabukasan, kusang loob niyang binuksan ang pinto at hinila ang damit ni Anzu, nagpapasalamat sa pagkain nito. Na inosenteng sumagot si Anzu na wala iyon, ngunit hindi niya alam na nabuking na siya. Akala niya ay nakuha na niya ang loob ni Shinji. Gayunpaman, nang bumalik siya sa bahay ni Makiko Mitarai, tinanggal siya nito sa trabaho. May hawak na pindutan ng apron si Makiko. Saka lang napagtanto ni Anzu Murata na pinigilan siya ni Kiichi Mitarai noong isang araw para kunin ang pindutan ng apron niya, at pagkatapos
ay iniwan ito sa itaas para makita ni Makiko. Nais niyang magpanggap para imbestigahan ang katotohanan, ngunit bago pa siya makahanap ng ebidensya, biktima na siya ng bitag ng panganay na anak ni Makiko na naging dahilan para mawalan siya ng trabaho. Mabuti na lang at gusto ng bunsong anak ni Makiko na si Shinji Mitarai ang nakababatang kapatid ni Anzu na si Yuzu. Sa isang date nila, nalaman ni Yuzu ang sitwasyon sa bahay at agad itong ibinalita sa kanyang ate. Madalas na nagtatapon si Makiko ng basura sa kabinet ng ibang tao at ayaw niyang aminin kapag nahuli siya. Nahiya at hindi alam ang gagawin si Makiko Mitarai. Biglang dumating si Anzu Murata upang iligtas siya at sinamantala ang pagkakataong ito upang ipakita ang kanyang katapatan kay Makiko. Nangako si Anzu na hindi na siya aakyat sa itaas para maglinis at humingi ng isa pang pagkakataon. Upang maipakita na siya ay kapakipakinabang, nagbigay pa siya ng ideya kay Makiko. Sinabi ni Anzu na huwag nang magtayo ng imahe ng isang babae na nagtatrabaho at nag-aalaga sa pamilya ng sabay. Dapat ay maging tapat si Makiko sa realidad dahil mas makakakuha ito ng atensyon. Ang paraan ni Anzu ay nagresulta nga sa mas maraming taong nagkagusto kay Makiko at nasiyahan si Makiko. Kaya naman, pinabalik niya si Anzu bilang katulong at pinayagan pa siyang maglinis sa ikalawang palapag. Ang plano ni Anzu ay kalahati ng matagumpay. Ngayon, kailangan niyang makapasok sa silid ng mag-asawang Makiko Mitarai. Gusto niyang tingnan ang kanilang aparador para malaman kung may kinalaman si Makiko sa sunog. Ngunit nang aaksyon na siya, biglang pumasok ang panganay na anak ni Makiko na si Kichi Mitarai. Sinabi niya na itinago ng bitch ang lahat at sinabing magagamit iyon balang araw. Biglang may nakita si Anzu Murata sa istante at akmang titingnan niya ito nang itulak siya ni Kichi at nasugatan siya. Dahil dito, nakonsensya si Kichi. Kaya't mula noon, hindi na niya iniiwasan si Anzu at kusang loob pa siyang tinutulungan sa ilang gawain. Matapos madistract si Kichi, sa wakas ay nagkaroon ng oras si Anzu para tingnan ang aparador ng mag-asawa. Sa araw ng sunog sa kanilang bahay, ang kamera. Nabigyan ng footage ang kamera ng isang taong nakasuot ng sweater na lumabas sa kanilang bahay. Ito ay ang sweater ni Satsuki Murata. Ngunit naaalala ni Anzu Murata na hindi suot ng kanyang ina ang damit na iyon noong araw na iyon. Mahilig magnakaw si Makiko Mitarai ng mga damit ng kanyang ina, kaya marahil ay suot niya ang sweater ni Satsuki noong araw na iyon at sadyang sinunog ang kanilang bahay. Talagang si Makiko iyon. Ang sweater ay nasa aparador nito na nagpapatunay na siya ang lumabas sa kanilang bahay noong araw na iyon. Sinadyang lapitan ni Makiko si Satsuki para sirain ang kanilang pamilya at maghiwalay ang kanyang mga magulang. Sa ganoong paraan, aalisin niya ang kanyang ina para maging bagong asawa ng kanyang ama na si Osamu Mitarai. Galit na galit si Anzu nang malaman ang katotohanan. Nanumpa siya na hindi niya palalampasin si Makiko. Ngayon, kailangan niyang makuha ang footage ng kamera noong gabing iyon. Itinago niya ang memory card na naglalaman ng. Inilagay niya ang video sa records room ng ospital para hindi ito matagpuan ng tatay niya. Pero ngayon nasa ospital na ang memory card. Hindi nag-uusap si Anzu at ang kanyang tatay ng mahigit isang dekada. Hindi madaling makapasok sa records room. Sa kabutihang palad, ang ospital ng tatay niya ay nasa tapat lang ng bahay ni Makiko, kaya nagkaroon si Anzu ng maraming pagkakataon na lapitan siya. Nakita niya ang isang empleyado ng ospital na nag-swipe ng card para makapasok sa likurang pinto, kaya nagsimula siyang magplano. Pero habang abala siyang naghahanap ng isihi ng empleyado, biglang dumating si Kichi. Matagal na niyang pinaghihinalaan ang pagkatao ni Anzu. Kahit gumagamit siya ng peking pangalan, may pakiramdam pa rin siyang may mali. Mahigit 15 taon na ang nakalilipas, napakalapit ni Kichi kay Anzu. Kaya kahit anong itsura ni Anzu, makikilala niya pa rin siya kaagad. Nang mapagtanto niyang nakilala na siya, nataranta si Anzu at natakot na madamay ang kanyang kapatid, kaya nagmamadali siyang umalis ng bahay. Pero hindi niya inasahan na hindi sasabihin ni Kichi kay Makiko ang bagay na ito, sa kondisyon na susundin ni Anzu ang kanyang mga sinasabi. Hindi masyadong close si Kichi kay Makiko. Mayroon siyang matinding social anxiety at huminto siya sa kolehiyo para umuwi. Ngayon, nasa bahay lang siya buong araw. Kung wala si Anzu, malamang ay hindi siya lalabas ng kanyang kwarto. Sa araw na iyon, nang pumasok si Anzu sa kwarto ni Makiko, nakita siya ni Kichi sa kamera. Hindi nangahas si Anzu na lumaban at sumunod na lang sa kanyang mga utos. Gumawa si Kichi ng isang website at umupa ng maraming manunulat. Sila ay nag-target ng mga sikat na tao, naghuhukay at gumagawa ng mga chismis tungkol sa kanila para makakuha ng views. Kumikita siya ng mahigit 1,000,000 yen bawat buwan pero hindi iyon sapat para kay Kichi. Wala siyang pakialam kung anong ginagawa ni Anzu sa kanilang bahay. Gusto lang niyang magtrabaho siya at magsulat para sa kanya. Hindi maintindihan ni Anzu kung bakit naging ganito ang kuya niya na kilala niya noong bata pa siya. Noong una, masaya at maligaya si Kichi. Ngayon, nabubuhay siya sa dilim araw-araw. Hinuhukay ang mga masasamang bagay tungkol sa ibang tao. Sinubukan si Anzu na payuhan siya pero tinakpan ni Kichi ang kanyang bibig. Natakot siya at gustong tumakas pero nakita niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Shinji. Noong una, magkaklase sila pero dahil nagbago siya ng pagkatao para magtrabaho, hindi siya nakilala ni Shinji. Pagkatapos umalis doon, nanginginig si Anzu sa takot. Sa tamang oras, lumapit si Yuzu sa kanya. May magandang balita si Yuzu para sa kanya. May kaunting naaalala na ang kanilang nanay. Dahil sa mga bagay na ninakaw ni Anzu mula sa bahay ni Makiko, nagsimulang maalala ni Satsuki ang kanyang dalawang anak na babae. Noong una, pagkatapos ng sunog, nagkaroon siya ng amnesia dahil sa trauma. Gusto ni Anzu na gumaling ang kanyang nanay kaya nagtrabaho siya sa bahay ni Makiko. Marami sa mga bagay na ginagamit ni Makiko ay pag-aari ng nanay ni Anzu. Dahil sa mga bagay na iyon, maraming bagay na naalala ang kanyang nanay. Sayang lang at hindi pa niya naaalala ang katotohanan sa likod ng sunog noong
taong iyon. Ang pagbuti ng kalusugan ng kanyang nanay ay nagbigay kay Anzu ng pag-asa. Nagpasya siya na hindi na siya lalaban ng mag-isa. Nag-aaral na rin si Yuzu ngayon sa universidad kaya pwede na silang kumilos ng magkasama. Sinabihan siya ni Anzu na pumunta sa ospital ng kanilang tatay at nakawin ang surveillance video noong taong iyon. Inilagay ni Anzu ang memory card sa medical records ni Yuzu. Kailangang pumunta ni Yuzu sa ospital ng mag-isa. Pero hindi inasahan ni Anzu na hihingi ng kanyang kapatid na babae ang tulong ni Shinji. Gusto ni Shinji si Yuzu at alam niya ang kanyang pagkakakilanlan. Minsan na siyang inanyayahan na makipagkita sa kanyang ama. Kaya sinamantala ni Yuzu ang pagkakataon na pumunta sa ospital para nakawin ang memory card. Simula nang maghiwalay ang kanyang mga magulang, hindi na sila pinansin ni Osamu. Galit si Anzu sa kanyang ama pero si Yuzu ay hindi nag-isip ng malalim. Akala niya, interesado pa rin sa kanya ang kanyang ama tulad ng dati. Medyo natuwa rin siya pero hindi niya nakalimutan ang kanyang layunin. Pagkatapos ng ilang simpleng salita, naghanap siya ng dahilan para umalis ng opisina. Patuloy na iniiwasan ni Yuzu ang mga empleyado ng ospital sa buong daan. Sa huli, nanakaw niya ang memory card. Tiningnan nila ang nilalaman nito at nakita nila na sa araw ng sunog, ang suot na sweater ng taong umalis sa kanilang bahay ay ang sweater na ninakaw ni Makiko mula kay Satsuki. Gamit ang ebidensya na ito, hanggat mayroon silang litrato ng sweater sa closet ni Makiko, mapapatunayan nila na siya ang may sala. Kinabukasan, pumasok pa rin si Anzu sa bahay ni Mitaray para magtrabaho tulad ng dati. Hindi niya inasahan na magulo ang kwarto ni Kichi. Palibhasa, inilantad niya si Makiko sa kanyang website kahapon. Walang nakakaalam na natuklasan pala ito ni Makiko. Kaya binigyan niya si Kichi ng pinakaayaw niyang pagkain, ang unagi, kaya nagalit si Kichi. Sinabi niya kay Anzu na alam na ni Makiko ang tungkol sa website niya. Malamang dahil natuklasan niya ang paggalaw ng kanyang bank account. Pero hindi siya kaagad inilantad kundi ginamit niya ang paraang ito para kutyain siya. Galit na galit siya sa paraan ng pagkontrol sa kanya ni Makiko, pero hindi siya nakakaganti kaya ang tanging magagawa niya ay saktan si Anzu. Nang makita ni Anzu na baliw si Kichi, wala siyang nagawa kundi sabihin sa kanya na si Makiko ang nag-apoy. Medyo natulala si Kichi nang marinig niya ito. Sa totoo lang, pinaghihinalaan na niya ito pero wala siyang sapat na ebidensya para patunayan ang kanyang hinala. Hindi rin siya kasing tapang ni Anzu dahil may mga bagay na mas alam niya kaysa kay Anzu. Pero patuloy siyang tumatakas at hindi nangangahas na harapin ito. Sinabi ni Kichi na mayroon siyang kaunting impormasyon. Gusto niyang magkasama silang imbestigahan ang sunog noong taong iyon. Gusto ni Kichi na malaman kung may kinalaman ang kanyang nanay na si Makiko sa bagay na ito. Nang marinig niya na may alam si Kichi, nagplano si Anzu na dalhin siya sa labas. Pero paglabas pa lang niya ng pinto, tumakbo na siya pabalik sa bahay dahil sa takot. Natakot si Kichi na baka may makakilala sa kanya at malaman na isa siyang walang kwentang tao na may depresyon. Magkaiba si Kichi at ang kanyang kapatid na lalaki. Si Kichi ay nagtatago lang sa bahay buong araw, samantalang si Shinji ay sikat sa paaralan. Hinahabol siya ng isang magandang hot girl. Pero pag-aaral lang ang pinapahalagahan niya dahil ayaw niyang humingi ng matrikula sa kanyang ama. Nag-aral siya ng mabuti para makakuha ng scholarship. Napakadesente ni Shinji. Mula pagkabata, tinuruan siya ni Makiko na gawin ang lahat sa abot ng kanyang makakaya, kaya hindi siya nangangahas na huminto kahit sandali. Sa pagkakita kay Kichi na namumuhay ng malaya, naasar si Shinji. Si Kichi ang kuya niya. Bakit hindi niya kailangang gawin ang kahit ano at mananatili lang sa kanyang kwarto, at si Makiko na ang mag-aalaga sa kanya habang buhay. Pero kahit gaano pa kahusay ang ginawa ni Shinji, sinasabi pa rin na hindi pa ito sapat. Alam din ni Kichi ang sama ng loob ng kanyang kapatid pero hindi niya alam kung paano magbabago. Ngayon, ang tanging makakatulong sa kanya ay si Anzu, at gusto lang niyang malaman kung ano ang nangyari. Walang iba kundi ang taong nagsunog sa kanilang bahay. Akala ni Anzu na si Makiko ang nagsunog ng kanilang bahay. Pagkatapos, sinadya niyang lapitan ang kanyang nanay. Nang malaman niyang asawa ng direktor ng ospital ang kanyang nanay, inalok niya itong maging kaibigan. Pagkatapos, nagsimula siyang mag-blog. Pero simula nang masunog ang kanilang bahay, huminto siya sa pag-update. Natuklasan ni Yuzu at Anzu na ang kanilang nanay ay nag-blog din dati. Pero nang magkaroon siya ng amnesia, hindi na niya naaalala iyon. Wala nang magagawa si Anzu kundi umasa kay Kichi. Binuksan niya ang bintana para sumikat ang araw sa kwarto. Inutusan niya rin si Kichi na maglinis. Hindi niya alam na nagsisikap din si Yuzu. Lihim na nakipagkita si Yuzu kay Osamu para magtanong tungkol sa sitwasyon ng kanyang nanay noon. Madalas siyang makipagkita sa mga kakilala niya sa online. Pero noon, hindi pa masyadong uso ang offline na pagkikita, kaya mahigpit na tinututulan ito ng kanyang tatay. Ang sunog sa bahay noon ay isa lang sa mga naging dahilan. Malamang na matagal nang gustong maghiwalay ng kanyang mga magulang. Pero hindi alam ni Anzu ang mga bagay na ito at patuloy pa rin siyang nagpapalakas ng loob kay Kichi. Dati, isa rin siyang prinsesa pero pagkatapos maghiwalay ang kanyang mga magulang, naging mahirap na lang siya. Hindi siya pinansin ni Osamu. Nang malaman ng kanyang mga kaklase ang tungkol sa kanyang pamilya, tinukso rin siya. Kinailangan ni Anzu na huwag na lang pansinin ang mga ito para lang makapagtapos. Alam niya na siya lang ang tanging makakapagpabago sa kanyang buhay. Dahil sa sinabi ni Anzu, mas nagbukas ang isipan ni Kichi. Narinig din ni Shinji ang lahat mula sa labas. Nagulat si Shinji na nagawang magpadala ni Anzu kay Kichi, pero kasabay nito, nagsimula siyang pagdudahan ang pagkatao ni Anzu. Kahit na gumagamit si Anzu ng peking pangalan ngayon, sinabi niya rin dati kay Shinji ang mga salitang sinabi niya kay Kichi, kaya mas lalo siyang pinaghihinalaan ni Shinji na si Anzu. Sinabihan niya si Makiko na ipakita sa kanya ang mga papeles ng katulong. Matapos makita ang mga ito, mas nagduda pa si Shinji kaysa sa dati. Kinabukasan, lihim niyang sinundan si
si Anzu. Gusto niyang malaman kung siya nga ang dati niyang kaklase. Inagaw ni Makiko ang tatay ng kanyang kaibigan kaya masaya siya ngayon. Kung si Anzu ay anak nga ni Osamu, tiyak na pinalitan niya ang kanyang pangalan. Lumipat siya sa bahay na ito para sa ibang layunin, ngunit ang sumunod na nangyari ay ikinagulat niya. Inakala ni Shinji na nag-iisip lang siya ng kung ano-ano, ngunit sa totoo lang, ito ay isang dula lamang ni Anzu at ng kanyang kaibigan. Nang nagsimulang sumubaybay si Shinji, tinext siya ni Kichi. Kaya pumunta si Anzu sa bahay ng kaibigan na pinahiram niya ng pangalan para maiwasan ang investigasyon ni Shinji. Pagdating sa bahay, sinabi ni Shinji kay Makiko ang lahat ng alam niya, ngunit hindi pa rin nawawala ang pagdududa nito kay Anzu. Sa araw na iyon, pagkatapos umalis ni Shinji sa bahay, hinanap niya ang kanyang mata at tainga sa ospital at sinabihan itong sabihin sa kanya ang lahat. Hindi alam ni Anzu na binabantayan siya, kaya inilabas niya si Kichi sa bahay. Sana'y mabilis kang masanay sa iyong kapaligiran, sinabi ni Kiichi na alam niya kung nasaan ang ebidensya ng sunog. Ngunit bago pa man nila mahanap ang ebidensya, nakasalubong nila ang dating kaibigan ni Kichi. Sa daan, masayang binati siya ng tao, ngunit nagulantang si Kichi. Matapos pakasalan ni Makiko si Osamu, siya ay iniwasan ng maraming tao at naramdaman niyang pinagtaksilan siya. Ngayon, sa pamamagitan ng kanyang kaibigan, nalaman ni Kiichi na noong panahong iyon ay pumunta si Makiko sa mga bata, binigyan sila ng pera at sinabihan silang huwag na makisama kay Kichi. Noong panahong iyon, ang pera para sa pagtigil sa pakikipagkaibigan ay parang isang kahihiyan para sa mga bata, kaya galit na galit sila kay Kichi. Matapos marinig ang lahat, mas lalo pang kinamuhian ni Kichi ang kanyang ina. Siya ay laging ang taong mahilig mga siwa sa sitwasyon at manipulahin ang buhay ng ibang tao. Ngunit hindi niya inaasahan na kahit gaano siya kagaling, magkakaroon pa rin siya ng oras na mabibigo. Sinabi ni Kichi na nang una siyang dumating sa bahay ni Anzu, nang makita niya ang kanilang masaganang buhay, hindi na kinaya ni Makiko ang mahirap na buhay na ito. Kaya, nagsimula siyang isulat ang lahat ng kanyang damdamin sa isang diary. Marahil ang mga tala-arawan na ito ay makakatulong kay Anzu. Sa oras na ito, hinahanap din ni Yuzu ang kanyang ama. Sinabi niya kay Osamu na si Makiko ang salarin at umaasang babalik ito sa bahay upang hanapin ang wardrobe ng kanyang asawa. Kung ang lana na sweater ng salarin ay nasa loob, nangangahulugang hindi si Satsuki ang nagsunog ng bahay. Sumang-ayon din ang ama sa bagay na ito kung talagang nasa wardrobe ang lana na sweater na iyon. Ating muling isasaalang-alang ang relasyong ito, labis na kinabahan si Yuzu. Ngunit hindi niya alam na ni Makiko ang tungkol sa kanyang pakikipagkita sa kanyang ama. Sa sandaling umupo si Makiko sa tabi ni Osamu, hindi na siya nangahas na magsalita. Dahil narito siya, madali nang maimbestigahan ang lahat. Ang stepmother na may malademonyong mukha ay lumapit sa kanyang anak at habang nakasuot ng high heels, hindi niya nakalimutang tapakan ang paa ni Yuzu. Dahil naroon si Osamu sa tabi niya, hindi nangahas na lumaban si Yuzu. Noong taong iyon, inakala ng kanyang ama na sinunog ng kanyang ina ang bahay, kaya sila ay naghiwalay. Nalaman ni Anzu na si Makiko ang tunay na salarin, ngunit napakatuso nito at naiwasan ang lahat ng hinala. Nawala ang lana na sweater sa wardrobe, kaya nang umuwi ang ama para maghanap, wala siyang nakitang Makiko. Masayang binalikan niya at sinabing gusto ng magkapatid na Yuzu na i-extort ang pamilya. Sinabi nila kay Yuzu na huwag na sirain ang kanilang pamilya, ngunit tila nakalimutan ni Makiko kung paano niya inagaw ang asawa mula sa kanyang matalik na kaibigan. Hindi talaga makalaban si Yuzu kay Makiko, buti na lang at nakakuha si Anzu ng mahalagang ebidensya. Binigyan siya ni Kiichi ng computer sa kanilang bahay, kung saan nakita niya ang diary na sinulat ni Makiko. Ngunit dahil matagal na itong naisulat at napakarami ng nilalaman, hindi matapos basahin ni Anzu ang lahat. Kaya humingi siya ng tulong sa isang kaibigan upang salain ang nilalaman ng diary. Walang alam si Makiko tungkol dito at patuloy pa rin sa panliligaw kay Osamu. Sa simula, sumikat siya dahil kay Osamu, ngunit hindi siya naging full-time housewife. Bagkus ay ginamit ang kanyang pangalan para sumikat. Ngayon, sa isang taon, mas malaki na ang kinikita niya kaysa sa ospital ng kanyang asawa. Sa katunayan, siya pa nga ang nagbayad ng down payment para sa ospital ng kanyang asawa. Sinubaybayan ni Makiko ang kanyang asawa, kaya alam niya ang tungkol sa pagkikita nila. Kaya naman, mabilis niyang nakuha ang lana na sweater at sinunog ito. Wala nang nakakaalam na ginawa niya ang mga bagay na ito. Nakadama si Yuzu ng pagkakasala kay Anzu. Pinaghirapan niyang mahanap ang ebidensya, ngunit dahil sa emosyon, sinabi niya ito sa kanyang ama, kaya ganito ang kinalabasan. Tanging kayang aliwin ni Anzu si Yuzu sa pagsasabi na makakahanap siya ng ibang paraan. Nagpa siya siyang hanapin ang kanyang ama. Ang mga bagay na hindi nangahasabihin ni Yuzu ay sasabihin niya. Alam ng ama na hindi susunugin ng kanilang ina ang bahay. Kaya bakit hindi ka naniwala sa kanya noong panahong iyon? Bakit ka naniwala kay Makiko? Kung may tinatago ka pa, sabihin mo na sa akin. Hindi nangahas sumagot ang kanyang ama. Sinubukan niyang tawagan si Makiko para humingi ng tulong, ngunit hindi siya binigyan ni Anzu ng pagkakataong gawin iyon. Naisip niya na ang kanyang ama ay parehong mahina at tanga. Ang isang babae na tulad nito ay kaya siyang hilahin palayo. Ngunit hindi niya inaasahan na ang relasyon ng kanyang mga magulang ay matagal nang sira. Noong panahong iyon, madalas mag-offline ang kanyang ina. Hindi ito gusto ng kanyang ama. Sa katunayan, isang beses ay sinampal pa ni Osamu
Osamu ang kanyang asawa. Ngunit pagkatapos ng sampal na iyon, nagkaroon ng sunog sa kanilang bahay. Sinabi ni Makiko kay Osamu na galit si Satsuki sa pamilya, kaya hindi nakakagulat kung siya ang nagsunog. Bukod pa rito, tiningnan niya ang kikis camera at nakita niya na ang lana na sweater na suot ng salarin ay kay Satsuki. Kaya nagpa siya siyang makipaghiwalay. Hindi niya maaaring hayaang madungisan ang kanyang reputasyon. Ito ay magiging masama para sa kanya at sa kanyang pamilya. Kahit na walang pera si Makiko, alam niya kung paano mag-promote. Ito ang dahilan kung bakit niya pinakasalan si Makiko. Ngunit hindi niya inaasahan na gagawin ito ni Makiko ng ganito kalaki. Nakontrolado na rin siya nito. Pagkatapos ng maraming taon, nasanay na siya sa ganitong buhay. Umaasa siyang hindi na sila guguluhin pa ni Anzu. Nagalit si Anzu at sinampal siya, ngunit pinigilan siya ng isang nurse. Ang nurse na iyon ay ang mata at tainga ni Makiko. Ngunit mayroon din siyang ibang pagkakakilanlan. Siya ay kaibigan ni Satsuki. May utang na loob ang ina ni Anzu sa kanya, kaya nanatili siyang nagtatago sa tabi ni Makiko. Kasabay nito, nagbibigay siya ng peking impormasyon kay Makiko upang matulungan si Anzu na manatili sa bahay ni Makiko. Natagpuan ni Claire ang voice recorder sa opisina ni Osamu. Ang lahat ay inayos ni Makiko. Hindi makapaniwala si Osamu na ginawa iyon ni Makiko. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay sinabi ni Claire na si Satsuki ay hindi ang nagsunog dahil sa sunog. Patuloy siyang nagtrabaho ng husto para kay Osamu. Noong nakaraan, nag-offline siya dahil gusto niyang i-promote siya. At noong araw ng sunog, kasama niya si Satsuki. Kaya hindi niya maaaring sunugin ang bahay. Ngunit hindi niya alam kung bakit inako ni Satsuki ang lahat ng kasalanan. Hindi maintindihan ni Claire ang nangyari. Sinabi niya kay Anzu na magtiis at sa susunod, direktang kausapin ang kanyang ama, hindi si Makiko. Upang mag-imbestiga pa, kailangan niyang manatili sa tabi ni Makiko. Dahil tinulungan ni Claire na itago ang kanyang pagkakakilanlan, mas madaling naniwala si Makiko kay Anzu. Hindi nagtagal at naging assistant siya ni Makiko. Hindi lang siya nag-alaga sa personal na buhay nito, kundi tinulungan din niya itong ayusin ang trabaho. Habang nagsusumikap si Anzu, hinahanap naman ni Yuzu ang mga taong nakilala ng kanyang ina. Gusto niyang tanungin sila ng impormasyon tungkol sa kanyang ina. Alam niyang gusto siya ng pangalawang anak ni Makiko na si Shinji. Ngunit bago pa niya malutas ang problema ng kanyang ina, hindi na siya maaaring makipag-ugnayan sa kanya. Pagkatapos ng ilang oras ng investigasyon, napagtanto ni Yuzu na ang tanging taong kinakausap ng kanyang ina ay si Mochi. Kung mahanap niya ang taong iyon, marahil ay makakakuha siya ng mas maraming impormasyon tungkol sa kanyang ina. Sa daan pabalik, nakasalubong ni Yuzu si Shinji. Si Shinji ay kasama ang taong naghahabol sa kanya. Inakala ni Yuzu na magkasintahan sila, kaya nagmamadali siyang umalis. Ngunit nang makita niya si Yuzu, nagmadali si Shinji na habulin siya. Hindi niya maintindihan kung bakit siya binabaliwala ni Yuzu. Marami siyang gustong sabihin sa kanya. Samantala, natagpuan na ng kaibigan ni Yuzu at Anzu ang pinakamahalagang pahina sa diary ni Makiko. Sinabi ni Shinji kay Yuzu na sa totoo lang ay iniligtas siya ni Satsuki noong una. Noong araw, ayaw niyang pumasok sa paaralan. Dahil kaklase ni Anzu si Shinji, madalas siyang imbitahan ni Satsuki sa bahay nila. Napakabuti ng ina ni Yuzu, ngunit sa kasamaang palad, ang kabaitan ay nakatagpo ng kasamaan. Kaya simula noon, kapag ayaw niyang pumasok, palihim siyang dumadalaw sa kanya. Sa pag-iisip nito, nalungkot si Yuzu. Niyakap siya ni Shinji, ngunit naramdaman ni Yuzu ang isang matigas na bagay sa loob ng kanyang damit. Agad niyang nahulaan na ito ay isang listening device na inilagay ni Makiko. Agad niyang itinulak si Shinji. Dahil hindi niya alam kung magka-partner ba ang mag-ina na ito, sinabi na lang niya ang ilang formal na salita kay Shinji at umalis. Malungkot na umuwi si Shinji. Hindi niya alam na may inilagay na listening device si Makiko sa kanyang mga damit. Mayroong malakas na pagnanais na kontrolin ang lahat si Anzu Murata, ngunit hindi niya laging makontrol ang lahat. Gusto niyang maging superior para mamuhay ng marangya at ganun din ang iniisip ng ibang mga babae. Ang hot girl na si Claire na gustong maabot si Shinji ay isang gold digger. Nakikipag-ugnayan siya sa maraming mayayaman. Sinusundan din niya si Shinji dahil mayaman ang pamilya nito. Natatakot siyang baka agawin Yuzu ang kanyang prey. Kinabukasan, pumunta si Claire sa bahay para lutuin si Shinji. Ngunit pagkatapos niyang lutuin, nakatulog na si Shinji. May sakit siya ngayong araw. Kaya naman, nagkaroon siya ng pagkakataon na magtour sa paligid ng bahay. Ang lahat ng mga bagay na ito ay puro pera. Tuwing naiisip ni Claire na makapasok at manirahan sa bahay na ito sa hinaharap, labis siyang natutuwa. Ngunit dahil naririto pa si Makiko, hindi niya madaling makamit ang kanyang layunin. Sinabi ni Makiko kay Claire na hindi siya maaaring pumasok sa bahay na ito sa pamamagitan ng pagkontrol kay Shinji. Sinabi ni Makiko kay Claire na lumayo kay Shinji. Gayunpaman, si Claire ay hindi rin basta-basta. Nang napagtanto ni Makiko na nakita ni Claire ang kanyang totoong mukha, dumiretso si Claire sa paksa. Ikaw ay isang taong gahaman sa pera. Ngunit ano ang kaibahan ni Makiko? Pinilit ni Claire si Makiko na sabihin ang napakahirap na mga salita. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang telepono upang i-record ang mga salitang ito at i-post ang mga ito sa online. Dahil dito, natanggal ang maskara ni Makiko. Hindi niya mapakalma ang bagyo, kaya pinabayaan lang niya si Anzu na solusyonan ito. Si Anzu ay kanyang personal na katulong. Upang hindi maghinala sa kanya si Makiko, wala siyang ibang magawa kundi investigahin ang personal na buhay ni Claire at bantaan siya. Nagalit si Claire at itinapon ang kape kay Anzu. Nakita ni Kichi ang lahat ng ito. Inaya niya si Anzu na kumain ng masarap na pagkain. Tinulungan
Tinulungan ni Anzu si Kichi na lumabas sa kanyang silid. Ngayon, hindi na natatakot si Kichi sa lipunan. Ang lahat ay salamat kay Anzu. Magkaalyado sina Kichi at Anzu. Ngunit habang nagtutulungan sila, unti-unti silang nagkakaroon ng damdamin sa isa't isa. Gayunpaman, naroon si Makiko sa pagitan nila at hindi nila maibunyag ang kanilang damdamin sa isa't isa. Pagkatapos harapin si Claire, naging kagalang-galang muli si Makiko. Ngunit pagkatapos nito, isang post ang nagtulak sa kanya sa impyerno. Ito ay isang post mula sa isang taong nagngangalang Muji. Siya ang huling tagahanga na nakakita kay Satsuki bago masunog ang kanyang bahay. Noong panahong iyon, madalas mag-offline si Satsuki. Ngunit walang nakakaalam na minsan ay nagpanggap si Makiko bilang si Satsuki. Ninakaw niya ang mga alahas ni Satsuki at ipinagbili ang lahat ng ito. Pagkatapos, nagpanggap siyang isang mayaman na babae. Ipinahayag pa niya na siya ang asawa ni Osamu. Dahil dito, maraming tao ang humanga kay Makiko. Ang paghanga na ito ay nagpasaya sa kanya, kaya't mas madalas na siyang nagnanakaw ng mga gamit ni Satsuki. Noong panahong iyon, nagpanggap si Makiko bilang si Satsuki at nakilala si Muji. Ngunit sa kanilang pag-uusap, nagduda si Muji sa kanya. Kaya't matapos maging sikat si Makiko, nag-post si Muji ng isang post na nagbubunyag ng kanyang tunay na pagkatao. Ang post na ito ay lumikha ng malaking ingay sa internet. Natakot si Makiko na lalaki ang issue, kaya nagsimula siyang hanapin si Muji. Nabasa niya ang komento ng isang tao na si Yuzu ay hinahanap si Muji, kaya pinaghihinalaan niya na si Yuzu ang nag-udyok sa kanya. Dahil dito, galit na pumunta si Makiko sa bahay ni Yuzu at hinila siya sa kanyang sariling bahay upang harapin siya. Nang araw na iyon, nasa bahay din si Osamu, ngunit hindi niya ipinagtanggol si Yuzu. Kahit sinabi ni Yuzu ang tungkol sa pagnanakaw ni Makiko ng mga gamit ng kanyang ina, hindi pa rin siya nag-react. Nilayan ni Yuzu na ipakita ang post ni Muji para sa paghaharap, ngunit sa kasamaang palad, ito ay natanggal na. Labis na natuwa si Makiko dahil ito ay kanyang inayos. Akala niya kapag nawala ang post, wala nang makakaalam sa kanyang nakaraan. Sa kabila nito, dumating si Anzu at inihayag na inutusan siya ni Makiko na tanggalin ang post ni Muji. Sa isang walang alam na mukha, inihayag ni Anzu ang tunay na pagkatao ni Makiko sa harap ng lahat. Sa simula, inisip ni Makiko na tanga si Anzu dahil sa pagsasabi nito sa harap ng maraming tao. Ngunit unti-unti, naramdaman ni Makiko na may mali. Sinabi ni Anzu na hindi alam ni Muji ang pagnanakaw niya. Nagtaka si Makiko kung hindi niya alam ano ang post sa internet. Hindi na nagtago si Anzu. Sinabi niyang siya ang nag-post nito. Sa katunayan, nagtulungan sila ni Kiichi na lumikha ng isang blogger na nagngangalang Muji at ginamit ang pangalan na iyon sa pag-post. Kasunod nito, bumili sila ng maraming fake engagements. Upang maging viral ang post, natakot si Makiko nang makita niya ito. Habang siya ay nag-aalala, ito rin ang tamang oras para kumilos si Anzu. Nakuha niya ang litrato mula kay Muji. Ito ay isang larawan ni Makiko at Muji. Sa larawan, suot ni Makiko ang parehong sweater ng salarin sa sunog. Kaya't malinaw na ang ebidensya. Hindi na makakapagpaliwanag pa si Makiko. Hindi siya makapaniwala na ipinagkanulo siya ni Anzu. Tinanong ni Makiko si Anzu kung bakit niya ito ginawa. Umiti lang si Anzu at sinabing, matagal na tayong hindi nagkita. Anzu Murata ang pangalan ko. Hindi inakala ni Makiko na ang pinagkakatiwalaan niyang katulong ay ang kanyang stepdaughter. Naglabas si Anzu ng isang recording na nagpapawalang bisa sa mga pagtanggi ni Makiko. Bukod dito, na-save din ni Anzu ang pag-usap niya sa testigo na si Muji. Nagduda si Muji kay Makiko. Kaya't sinubaybayan niya si Makiko matapos ang isang offline na pagpupulong. Sa huli, natuklasan niya na lumapit si Makiko sa bahay ni Satsuki. Ang araw na iyon ay eksaktong araw na nasunog ang bahay ni Satsuki. Kung hindi si Makiko ang nagsimula ng sunog, bakit siya humintong malapit sa bahay ni Satsuki? Dahan-dahang lumapit si Anzu sa kanya, pinipilit siyang sabihin ang katotohanan noong gabing iyon. Sinampal siya ni Makiko ngunit hindi siya umurong. Lumapit siya at pinilit si Makiko na magpaliwanag. Lubhang natakot si Makiko. Nakita niya si Kiichi na nakatayo sa itaas na palapag, nakatingin sa ibaba. Sa wakas, umamin siyang siya ang nagsimula ng sunog. Nang makuha ang sagot na gusto niya, gusto na sanang sampalin ni Anzu si Makiko ng malakas. Ngunit hindi niya ito ginawa, gusto lang niyang humingi ng tawad si Makiko sa kanyang ina. Kung hindi siya nagsunog at sinisi si Satsuki, hindi sana nadiborsyo si Satsuki at hindi sana siya nagkaroon ng Alzheimer's. Sa kabutihang palad, nabunyag na ang katotohanan. Nakita na ng lahat ang tunay na mukha ni Makiko. Ayaw na rin ni Osamu na makasama pa siya. Siya ay isang makasarili na tao. Pakiramdam niya, malapit nang mawala ang reputasyon ni Makiko, kaya gusto na lang niya itong hiwalayan. Noong una, iniwan niya si Satsuki pagkatapos ng sunog, kaya ngayon, maaari rin niyang iwanan si Makiko na wala ng silbi. Ngunit hindi kasing amo ni Satsuki si Makiko. Kahit bumagsak pa ang mundo, kakayanin niya ito. Kaya kinabukasan, sa halip na humingi ng tawad kay Satsuki, tulad ng ipinangako niya, nagpunta siya sa press conference at sinabing kahit anong mangyari sa hinaharap, mananatili siyang kasama ni Osamu magpakailanman. Nagalit si Osamu, ngunit ginamit ni Makiko ang kanyang charm para mawalan siya ng malay. Hindi nagtagal at hinarap niya ang mga mamamahayan. Sinabi ni Osamu na si Makiko ay isang
mabuting asawa. Inaalagaan niya ng maayos ang pamilya at karera. Sinasabi niyang ipinagmamalaki niya na may asawa siyang tulad nito. Nakita ni na Anzu at Yuzu ang eksenang ito mula sa malayo. Sa muli, nadismaya sila sa kanilang ama. Hindi na gustong makipaglaban ng magkapatid. Ngunit ng gabing iyon, isang post ang lumabas sa account ni Makiko na may maraming larawan. Lahat ng ito ay mga larawan ng kanyang bahay. Wala siyang ginawa at hinayaan ang bahay na maging napakagulo. Malinaw na kumuha siya ng katulong, ngunit nagsinungaling sa kanyang mga tagahanga na ginawa niya ito sa sarili niyang sikap. Pagkatapos makita ang mga larawan, agad na inatake ng mga netizens si Makiko. Binulyawan siya, labis na nagalit si Makiko. Pinaghihinalaan niya si Ichihara na pumasok sa kanyang account, ngunit wala ring alam si Ichihara. Naiisip na naman niya ang ina ni Anzu. Tanging si Satsuki lang ang nakakaalam ng password ni Makiko. Sa simula pa lang, naging malapit na talaga silang dalawa. Nang makita ni Satsuki si Makiko, naging masigla pa rin siya tulad ng dati. Ngunit isa lang itong pagkukunwari, dahil kahit hindi niya matandaan ang insidente ng sunog, natatandaan niya si Makiko at ang kanyang dalawang anak na babae. Alam niyang si Makiko ang umagaw sa kanyang asawa. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkukunwari, nagsawa na siya. Bakit ang password ng iyong account ay ang araw pa rin ng iyong kasal sa iyong dating asawa? Hindi mo pa rin siya nakakalimutan? Sa katunayan, si Satsuki ang nagpost ng mga larawan. Nang gabing iyon, tinawagan siya ni Anzu para kausapin. Umamin si Makiko sa pagsunog at sinabi niyang hihingi siya ng tawad kay Satsuki. Matagal siyang naghintay, ngunit ang tanging nakita niya ay ang kanyang asawa at si Makiko na magkasama. Hindi na niya kinaya ang galit, kaya pumasok siya sa account ni Makiko at in-upload ang lahat ng mga larawan. Sinira ni Makiko ang kanyang pamilya at kasal, kaya sisirain niya ang imaheng pinaghirapan ni Makiko na buuin. Kung gaano kasikat si Makiko noon, ganoon din siya kahiyahiya ngayon. Kahit saan siya magpunta, mayroong mga mamamahayag na naghihintay. Tinawag siyang manloloko ng lahat. Nakatayo rin ang mga mamamahayag sa harap ng kanyang bahay at ayaw umalis. Nakaranas si Makiko ng online na pang-aapi na hindi pa niya nararanasan. Dahil dito, hindi na makalabas si Osamu para magtrabaho, kaya nagalit siya. Pinilit ni Anzu Murata si Makiko Mitaray na lumabas sa bahay, kasama ang dalawa nitong anak. Mukhang nawawala sa sarili si Osamu Mitaray. Ito ang kabayaran sa kanya. Hindi kasama si Kichi Mitaray sa krimen. Kahit ano pa man ang mangyari, nasa panig ni Anzu si Kichi sa umpisa pa lang. Ngayon, nabunyag na ang lahat ng ginawa ni Makiko. Nakuha na ni Kichi ang gusto niya. Ano man ang sabihin ni Makiko, iginiit pa rin ni Kichi na umalis. Tumalon siya sa bintana at tumakas ng nahihiya sa harap ng mga reporter. Nang malaman ito ni Anzu, agad niya itong pinuntahan. Malaki ang naitulong sa kanya ni Kichi kamakailan. Ngayon, siya naman ang tutulong dito. Dinala ni Anzu si Kichi sa bahay niya at nagsimula na silang magsama. Samantala, hinahanap na ng pulisya si Makiko. Inireport ni Osamu Mitaray si Makiko Mitaray bilang arsonist, kaya't muling iniimbestigahan ang insidente noon. Sinabi ni Shinji Mitaray ang tungkol dito kay Kichi Mitaray, ngunit hindi ito nagpakita ng reaksyon. Niyaya ni Kichi si Anzu Murata na mag-date. Pumunta sila sa bundok. Sinabi ni Kichi na gusto niya itong itanan. Hindi naintindihan ni Anzu ang ibig niyang sabihin at wala siyang kamalay-malay na sa oras na iyon, iniimbestigahan na ng pulisya si Makiko tungkol sa sunog. May isang saksi na nagsabing may nakita siyang bata na nakatayo malapit sa kusina. Ngunit 14 na taon na ang nakalipas, isang grupo ng mga kriminal ang madalas magnakaw sa lugar na iyon. Sila'y nagnanakaw sa mga arcade machine o sa mga trabaho at nagsisindi ng maliit na apoy para makatakas. Kasama si Kichi sa grupong iyon. Inakala nilang si Makiko ang nagsunog sa bahay ni Satsuki. Ang tunay na salarin ay ang panganay na anak ni Makiko. Hindi ito alam ni Anzu, kaya't umakyat pa rin siya ng bundok kasama si Kichi. Sinabi ni Kichi na gusto niya itong itanan, ngunit sa huli ay dinala lang niya ito sa bundok para magmasid ng mga bituin. Hindi alam ni Anzu na pagkatapos ng gabing iyon, ganap ng mabubunyag ang katotohanang hinahanap niya. Kinabukasan, nalaman ni Anzu na nagpunta si Kichi sa istasyon ng pulisya para umamin. Sinabi niyang siya ang sumunog sa bahay ni Anzu. Hindi matanggap ni Anzu ang katotohanan ito, kaya't pinuntahan niya si Makiko upang tanungin ang katotohanan. Inamin ni Makiko na si Kichi nga ang sumunog sa bahay ni Anzu. Ngunit natatandaan ni Yuzu na noong taong iyon, itinago ni Makiko ang 6 na aparador ng damit ng ina niya at ang sweater ng salarin ay nasa kanya rin. Narinig ni Yuzu ang tanong ni Anzu. Ipinaliwanag ni Makiko Mitaray ng malinaw ang nangyari noon. Sa huling pagkukunwari niya bilang si Satsuki Murata, nagsisi na siya. Pagkatapos ng offline event, ibinalik niya ang lahat ng ninakaw niyang gamit ni Satsuki. Ngunit nang ibinalik niya ang mga gamit, nilalagnat si Yuzu at nakita siya nito. Sa pagkaalarma, hindi sinasadyang naisuot ni Makiko ang sweater at umuwi. Inakala niyang huli na ang lahat at nais pa nga niyang magtapat. Ngunit kinagabihan, nasunog ang bahay ni Satsuki. Umiti si Makiko, hindi dahil nakuha niya ang gusto niya, kundi dahil nasunog na rin ang kasalanan niya. Akala niya, hindi na kailanman mabubunyag ang pagtangay niya ng mga gamit. Hindi niya inaasahan na pag-uwi pa lang ni Kichi, agad nitong sasabihin sa kanya ang tungkol sa panununog. Napaiyak si Makiko. Nagpaplanong magsindi si Makiko ng isa pang furible, ngunit nasunog ang kamay niya. Ibinato niya ang lighter at agad na nasunog ang mga gamit sa mesa. Inulit ang eksena noong nakaraan. Nagmadali si Anzu na patayin ang apoy. Nakatayo lang si Shinji sa tabi, hindi malaman kung ano ang iniisip niya. Pagkaraan ng ilang sandali, hinubad niya ang damit niya at lumapit sa apoy. Sumigaw siya ng baliw at hinampas ng paulit-ulit ang apoy gamit ang kanyang kamay.
Napuksa ni Shinji ang apoy, ngunit nasunog din ang sarili niya. Nais siyang iligtas ni Yuzu, ngunit hinawakan ni Shinji ang kamay niya at nagsabing, pasensya na. Hindi ang kuya ko ang dapat niyong sisihin, kundi ako. Ako ang nagsunog sa bahay ninyo noong araw na iyon. Sa gayoy nalaman na, nahanap ni Shinji ang damit ng nanay ni Anzu sa bahay. Inaasahan niyang ibabalik ito sa kanya. Ngunit nang maamoy niya ang bango sa kusina, natukso siya at binuksan niya ang kalan. Madalas siyang bumibisita sa bahay na ito, kaya't pamilyar siya rito. Ngunit nang masindihan ang tuwalya, nataranta pa rin si Shinji. Nais niyang kumuha ng tubig para patayin ang apoy, ngunit lumaki ng lumaki ang apoy sa sahig. Wala pa siyang 14 na taong gulang noon, kaya't wala siyang ideya kung ano ang gagawin. Kaya't tumakas na lamang siya. Bago siya umalis, isinuot pa niya ang sweater. Kaya't naging scapegoat si Satsuki Murata. Sa loob ng maraming taon, hindi niya kailanman nagawang sabihin ang katotohanan na naging dahilan upang magkaroon si Satsuki ng Alzheimer's. Tinuring din ni Makiko si Kichi Mitarai bilang salarin. Lumuhod si Shinji at humingi ng tawad sa magkapatid, ngunit hindi ito tinanggap ni Anzu. Ang gusto lang niya ay humingi ito ng tawad sa kanyang nanay. Nang magkita sila, agad na nakilala ni Satsuki Murata si Shinji. Alam niyang siya ang arsonist, ngunit hindi siya nagalit o sumigaw. Bagamat hindi niya matandaan ang tungkol sa sunog, mukhang naaalala niya na pagkatapos ng insidente, pinuntahan siya ni Shinji. Ayaw magtanim ng galit ni Satsuki sa iba. Marahil ay dahil sa pagiging bata ni Shinji, kaya't inako niya ang lahat ng kasalanan. Sa kabutihang palad, pagkalipas ng mahigit 15 taon, umamin din sa wakas si Shinji sa kanyang kasalanan. Nagpunta siya sa istasyon ng pulisya upang umamin. Sa wakas, pinalaya na si Kichi Mitarai. Naramdaman ni Makiko ang pagkakasala kay Kichi at nais siyang bayaran, ngunit nakita na ni Kichi ang kalahati ng kanyang buhay. Nagsama sina Kichi at Anzu, dahil wala pa siyang 14 na taong gulang noong taon na iyon, si Shinji ay hindi siya nabigyan ng matinding parusa. Pagkalabas niya, nagpunta siya sa ospital ni Osamu Mitarai. Ang mga kamakailang pangyayari ay nagtulak sa ospital sa bingit ng pagkabangkarote. Nagpasya si Shinji na magtrabaho doon at bayaran ang kanyang kasalanan. Pagkatapos malaman ang katotohanan, gumaling si Satsuki Murata. Umuwi siya at naghanda na magsimula ng isang bagong buhay. Lahat ay sumulong na sa hinaharap at ang nakaraan ay tapos na. Sa mundong ito, hindi lang mayroon puti at itim. Kahit gaano kasama ang isang tao, mayroon din siyang magandang panig. Kahit gaano kabait ang isang tao, mayroon din siyang nagawang masama. Kung mananatili ka sa nakaraan, mabubuhay ka sa galit ng nakaraan. Sa halip na punan ang buhay mo ng galit, mas mabuting hayaan mo na lang ito. Hanggang dito na lang ang pelikula ngayon. Salamat sa lahat sa panonood. Paalam at hanggang sa muli. Bye-bye!